recognize. Amen? At kapag nakita ko na pwede siya rito, ikaw. Di ba? Ganun ang ginagawa ng isang leader. Kung baga pinapalabas mo yung the best doon sa isang tao, hindi yung pwedeng, hindi ikaw na mismong mag-act para ikaw yung lumabas na the best. Magkakaroon siya ng sariling initiative. Amen? Because mayroon siyang, yung kanya, na-inspire mga tao sa kanya, at yung influence niya, hindi pilit. Amen? Ang isang good leader, hindi pilit yung influence niya, kundi kusang sinisunod siya ng mga tao. Okay na kanyang sasakupan. At may impact ang kanyang leadership. Amen? Sumunod. Sabi dito, the greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. Amen? He is the one that gets the people to do the greatest things. Nakuha niyo po ba ito? Ibig sabihin, ang mga dakilang leader ay hindi yung siya mismong gumagawa ng malalaking bagay. Kundi sabi niya, gusto niya makita magandang bagay mula sa mga ito. Nung ako po yung nasa posisyon, na-recognize ko po ang gift ng isang tao. Kapag sinabi ko, ito, dito ka. Pag nakita ko, magaling siya dito sa multimedia, dyan siya. Okay? Kapag nakita ko na maganda siya doon sa title ng preaching na ito, doon ko siya nalalagay. Because I recognize. Amen? At kapag nakita ko na, pwede siya rito, ikaw. Di ba? Ganun ang ginagawa ng isang leader. Kung baga pinapalabas mo yung the best doon sa isang tao, hindi yung pwedeng, hindi ikaw na mismong mag-act para ikaw yung lumabas na the best. That's that leadership. Okay? Dapat ikaw mismo ang magpapakita na lumabas yung kanyang the best sa kanya para siya maging kapakipakinabang sa grupo. Amen? Kaya nung nga kami po gumawa nung aming po program ng Gospel of the Kingdom, sinubok ko po na ako po yung magtuturo. Yung ako ba yung pagkukunan ng pagtuturo, naisip ko, parang hindi ako effective. Ang sabi ko kay Pastor Reder, Pastor, mukhang hindi ako effective dyan. Ikaw na lang gumawa lagi dyan. Ako na lang mag-edit. Ako na lang magtatanong. Yung pa, mas madali pa. Diba? Bakit? Bakit na-recognize yung kanyang kakayahan? Because I know in my heart, he can do it. Bakit ko insist na isang bagay, hindi ko naman kaya? Amen? Kasi kung pinilit ko yan, hindi po magiging maganda yan. Ipipilit ko na ako maging matanyag para Eh sabi ko nga sa kanya kung ito maging successful, ikaw ang number 1 nito na makikilalaway. Teaching mo ito Pero bago tayo mag-umpisa, mag-usap muna tayo. Di ba? Mag-usap muna kami. Ang hindi pwede palapasin, hindi pwede. Di ba? Kasi very critical po pag nandun sa online. Ang dami pong mga nagme-message ng di maganda. Amen? At least yan lang kalaban, di ako. Hallelujah. Okay? Kailangan palabasin mo. Kung mayroon ka, kita mo talent. Alam mo ako, nagututuwa po ako. Ito rin, Frank, hindi ko po tinataas si Bishop sa inyo. Kundi natutuwa po ko sa kanya. Bagamat siya po ang leader ng group, hinayaan niya na lumabas yung the best. Amen? Sabi ko, etong tao na ito, may pera na sila Bakit? Ganito ko di ba? Nakikita ko na, yung isang leader, yung tutulungan mo na isa na lumabas yung kanyang pagiging the best niya. Nakupunin nyo? Bakit? Kasi ang totoo, hindi mo kaya handle lahat yan. Hindi pwede na ikaw na leader, ikaw pa yung gumawa nito, ikaw pa yung gumawa niyan, sa'yo lahat. Hindi ka leader. Hindi yan totoong leader. Anong tawag dyan? Suicide. Kasi gusto mo ikaw maging the best, hindi po ganun yung leadership. Tutulungan mo na lumabas ang the best sa kanya. Amen? Kapag mayroong ganun ng attitude ang leader, mawala po sa kanyang envy. Nakuha po ninyo? Then, leadership is the capacity to translate vision into reality. Ang pag-translate ng vision ay hindi po pilit. Kundi dapat maintindihan ng mga tao yung vision, bakit natin ito ginagawa. Amen? Hindi pwede na ipipilit. Kailangan mo yan ito. Hindi na. Diba? Hindi ganon. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Amen? Now, effective leadership is not about making speeches or be like. Ang pagiging great leader, effective na leader ay hindi po yung marami kang sinasabi,
at para ikaw yung gugustuhin ng mga tao. Hindi po ganun leadership. Leadership is defined by results, not attributes. Ang leadership nakikita, ang good leadership nakikita kung ano ang bunga ng iyong leadership. Hindi po yung katangian mo. Amen? Yung kung ano yung result, may magandang result, tingnan mo yung nangyari sa group, magandang result, din good. If there's something wrong, pause and then pray and ask God what I'm going to do. And then the Lord will tell you what you are going to do. Because our God is God of love. Amen? Now, leadership is based on inspiration, not domination. Because sa mga pagturo ko natin, pag sinabing leadership ka, mayroon kang dominion. Pero here, Jesus Christ told, no, sabi nga, kung yung ginagawa nila ay gano'n nga, pero ako hindi. Ako mismo ang naglilingkod sa inyo. Bakit? Diba mayroong passage sa Bible, sabi niya, di ba hinugasan niya yung mga paa ng mga disciple? Ano mga apostol? Sabi ni Peter, Lord, hindi ako karapat-dapat na hugasan yung paa ako, dapat na ako maghugas. Ano sabi ni Jesus Christ? Kung hindi ka papayag na gagawin dito sa iyo, wala kang parte sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin noon? Pinapakita ni Jesus Christ yung isang example ng leader. A leader must be a servant. Okay? Yung po yung pinapakita ni Jesus Christ. On cooperation and not intimidation. Ibig sabihin, nakikipag-cooperate siya, inaayos niya. Kung anong muna ayusin niya, hindi siya yung magdadagdag ng problema, hindi siya magkikreate ng problema. Amen? Kasi pag ganun kasi ginagawa sa leader, magkakaroon po ng confusion sa loob ng group. Amen? At saka hindi po magiging maayos ang harmony. Dapat sa isang group, mayroon pong unison. Pag sinabing unison, okay, pari-parehas kayo. Kung ano ibig mo, yun po ang ibig ng lahat. Hindi pwede na, ibig mo ito, hindi ito gusto ng iba. Pag ganun po mangyari, you have to talk in the table. Ayusin natin ito. Hindi pwedeng gusto ko lang ito. Ano ba talaga? Pwede ka naman makinig. Kasi naman, sir, ito talaga no. Makinig ka rin. Hindi pwede. Hindi, ito talaga ang pwede. Leader ako. Di ba? Bakit ko natutunan ito? Nung nasa leadership ako, hindi naman kaila sa inyo lahat na nandito. Ako presidente dati ng MCMA. 2 terms. Okay? Wala silang masabing masama sa akin, maliban doon sa pagsasabat ko. So, nung nangyari, nung ako po mag-implement, sabi ng mga pastor leader din kasi, pastor, hindi pwede yan. Nakinig ako. Okay, sige. Tapos, one time, pumunta ako sa meeting, may pinuntahan na iba, mayroon nung naka-schedule yung meeting. Sabi sa akin ng mga, pastor, paano to? Wala ka. Sabi ko, according to the bylaws, pag wala ang presidente, ang vice president. Kung ano mapagsusunod, yun na yun. Di walang gulo, di ba? Punta ako, pagpunta ko, okay, sige, okay na. Kasi, bakit? Yun kasi yung napagkasunduan ng body. Bakit ganun? Kasi para magkaroon ng harmony. Magkaroon ng unison. Bakit? Kung ako sa papupuntahan ko yun, bakit din yung sinunod yung gusto ko? Apoy awa yun? Di ba? Kung ginawa ko yun, yung mga pastor, malalaking charges nun eh. Bakit hindi ginawa sinunod ang gusto ko? Aba, rumble yun. Mawawala yung peace and order sa loob ng organization. Sabi ko, it's fine. Di ba? It's okay. Ganun. So, cooperation, not intimidation. Leadership is an action, not a position. Pabalik-balik na lang ito. No? Sabi dito, personal responsibility. Ang mga leader ay dapat munang bantayan ang kanilang sarili. Hello? At ang kanilang sarili spiritualidad bago nila bantayan ng iba. Hello. So, mga gusto maging leader, make sure na okay ka bago ka magsalita sa iba. Ang sabi ni Jesus Christ, bago mo punayin ang muta talaga, no? Muta sa mata ng iba. Tingnan mo muna yung gatroso sa iyong mata. Minsan, ganun po tayo. Madali tayo makikita ang mali ng iba, hindi mo nakikita ang mali mo. Kailangan sa leadership, examine yourself first. Amen? Sila ay gaganapin sa mas mataas na pamantayan ng Diyos dahil sa tiwalang binigay sa kanila. Bakit ko sinasabi ito? We are not saying na hindi ka dapat sumunod sa isang leadership. Kailangan mo sumunod. Okay? Okay? Naintindihan po natin? Ang sinasabi ko dito,
maging maayos ang inyong pag-uusap. Hallelujah. Ako po ba ninyo? Tingnan nyo kay Marcos noon, napatalsik. Wala naman kulit tayo ngayon. Okay? So yun po yung dapat tingnan muna natin. Okay? Tingnan muna natin. At then, mayroon din tayong pagkakataon na mag-giveaway. Okay? So, key aspect of leadership in salvation. Ano pong key aspects? Facilitating God's work. Unang-una. Tapos na tayo doon, ha? Bagay na yun. Unang-una. Leaders assist in bringing to pass the restoration of commandment number 1 and commandment number 4. Bakit? Ito yung nawala. Amen? Ito yung kanyang pangunahan. Leaders assist in bringing to pass the restoration of commandment number 1 and commandment number 4. Alam nyo na yan, hindi ko na isa-isahin yan, ha? Modeling Christ-like service. Effective leadership is modeled after Jesus. Yun po yung effective leadership. Kailangan nyo titingnan lagi yung sample na pinigay ng Panginoong Sus. Amen? Kaya nga, napaka-importante na sinabi nga niya doon sa Bible na higit pa riyan ang inyong magagawa. Diba? Yan, isipin nyo maigi. Ibig sabihin, kung higitan natin siya, alam nyo na, ibig kong sabihin. Diba? Madali naman intindihin yun. Effective leadership is modeled after Jesus, focusing on humble service, such as washing the disciples' feet and serving others individually. Key aspects of leadership, salvation, teaching and support. No? Leaders are called to teach doctrine and support members in their spiritual journeys. Spiritual stewardship. Leaders guard their hearts to ensure the leadership flows with integrity, acting as stewards in God's vineyard. Bakit kaya sinabi dito, leaders guard their hearts to ensure the leadership flows with integrity. Sapagkat kung ikaw leader, hindi mo mapigilan ang sarili mo, baka makasunto ka. Mawala integrity mo as a leader. Because sa atin pa naman dito sa Christianity, sa ating pong samahan, ang tingin po ng mga tao sa paligid natin, tayo mga banal. Magkamali ka lang sa bisis, damay-damay ng lahat. Kaya nga po hanggang ngayon, nakakapanlumo pong pakinggan na sabihin, pastor ka pa naman, leader ka pa naman sa church, elder ka pa naman, kaya tagal mo lang believer, wala pa rin nangyari. Di ba? Lalo na kung sa loob ng pamilyang mo ang nakaparinig sa inyo. Ang tagal-tagal ng Kristiyano, 30 years ka na, di ka pa rin nagbago. Di ba minsan sa away-away na kaya lumalabas yun? Bakit? Kasi kailangan natin bantayan ang ating puso. Ang isang leader, kahit galit ka na, pwede bang pigilin mo sarili mo na hindi ka makapagsalita na hindi maganda sa iyong kapwa? Kasi ang salita, sa aklat ng James, ang dila ay maliit lang na parte nating katawan, pero nakakasunog ng napalaking kabundukan. Dahil sa salita, nasisira ang ating relasyon. Dahil sa masakit na salita na iparinig mo sa iba, nasisira ang ating relasyon. Always think na every time na mayroong problema, talk in the table, ayusin. Good manners, right conduct. Bakit? Kasi anong may dulot nito? Pagiging unison, pagiging united. Sabi doon, ang isang daw sambahayan na magulo, ay hindi po yan may tatayo. Okay? Yun po yung sinasabi dyan. Kaya sa leadership, napaka-importante po nito. Cultivating community and personal growth. Leaders encourage believers to actively work out their salvation, fostering both personal and spiritual development and community. Okay? So, yun po yung dapat nating gawin. Hallelujah. Question. Bakit mahalaga ang mabuting pamuno sa misteryo ng kaligtasan? Bakit napakahalaga? Alam niyo ba ang sagot sa tanong na yan? O ako lang nakakalam. Bakit mahalaga ang mabuting pamuno sa misteryo ng kaligtasan? Bakit? Because of leadership, hindi lamang po spiritual. Kailangan po niya ng financial. Kailangan din po yan ng support. Okay? Prayer and everything. Kailangan, bakit mahalaga? Kung bakit mahalaga ang mabuting pamumuno? If you're a good leader, magkaroon ka rin mag-manage ng iyong finances.
Amen? Bakit? Salvation po ang pag-uusapan natin. Pagdating po sa usapin ng ministry nito, alam niyo ang ministry ng salvation, madali pong sabihin, mahirap gawin. Bakit? Kasi ang ministry ng salvation, ito po ang pinakamagastos sa ministry. Pinakamagastos sa ministry ito, itong pagiging pag-evangelism. Ministry of salvation, very much expensive. Bakit mahal? Bakit mahal? Hindi mo magagawa ang gusto mong gawin kung walang backup na finances. Alam niyo po kapatid, marami po ngayon ang gusto pong mag-pastor. Pero tumitigil, bakit? Walang nagbabackup. Hindi po tayo lahat pare-parehas ng katawagan. May tinawag na mag-business, pinapayagan ng Lord, okay. May mga tinatawag na maging magduro na sa Islano, maging teacher, okay. Okay, may mga tinatawag na magiging engineer, okay. Pero hindi nyo alam na mayroon din tinatawag ang Diyos mag full-time. Mayroon din tinatawag ang Diyos ang kanyang trabaho, mag-minister lang. Di ba? May mga tao kinakausap ang Diyos, iwan niyo yung trabaho, no? At gumawa ka saan. Pag sinabi, Lord, bakit mo pinapag-uusapan ito? Mayroon akong gagamitin. And also, you have to pray kung sino man yung gagamitin na yon. Because kahit hindi po na ng Diyos yan, kapag matigas ang puso niya, hindi yan lalabas. Hindi yan tutulong. The ministry of salvation is very much expensive. Okay? Bakit mahalagang mabuting pamumuno sa ministry ng kaligtasan? Kasi isa ito sa mga tinitingnan ng mga tao kung bakit sila naniniwala sa tinuturo natin at tatanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at ito ay magdadala ng kaayusan sa samahan. Good leadership. Kaya po bukas marami po tayong pag-uusapan tungkol dyan. Hindi ko lamang po ito ngayon kasi iba naman yung topic ito about leadership. But tomorrow you will understand. I am sure maunawaan nyo kung ano ang papel ninyo sa kaligtasan. Di ba? Kasi ang kaligtasan po, hindi po darating sa isang tao kung walang nagbabahagi ng salita ng Diyos. At kung wala yung mga tao na pumapayag na magpagamit sa Diyos, na magastos ng malaking pera para sa kaligtasan ng tao, hindi po ito basta-bastang gawain. Kailangan po ito maging seryoso. Pero dapat bayunawaan natin bawat isa, ano bang papel natin sa ministry na ito. Kaya tomorrow, do not forget, huwag kayong mawawala. Napaka-importante po ng ating pag-uusapan tomorrow. The role of leadership in God's kingdom is integral to His divine plan. Again, ulitin ko. The role of leadership in God's kingdom is integral to His divine plan, requiring leaders to be faithful steward of their calling. Through the examples set forth in Scripture, leaders are encouraged to pursue a life of service, reflecting the character and mission of Christ in all they do. Kaya napakahalaga kung gumaganda leadership, maganda ang magiging lakaran. Mayroon po kayo halimbawa isang grupo, hindi ko po sa binabrag ko sila, kundi ang gusto ko sa nila, ang leadership nila sa management. Ito pong iglesia ni Cristo, madalas po silang tawagin na kulto. Tama po ba? Pero tingnan niyo simbahan, ang lalaki. Nung ako po nandun sa ministerial president, nakita ko na meron kami problema sa mga pastor. Bakit? Sinasabi nila na ito'y kulto, samantalang simbahan nila, dugmok. Ito sinasabi ng kulto, ang gaganda ng gusali. Anong mayroon sila? Ang ginawa ko, na-curious ko ako, pinanood ko yung kwento ni Manalo. Di ko sinasabi nung pumunta tayo dun, ha? Ang sabi ko, management, leadership. Okay? So, ang ginawa niya, baka mapagkamalan tayo, hindi po kami, nanonood, hindi po kami Iglesia ni Cristo. Kami po ito itong Iglesia ni Cristo. Okay? Ganito pong ginawa niya. Dahil magsamok-samok sa iyang ministry, kaya mo kontra, itanggal sa posisyon. Wala niya pa posisyon. Kaya nga naman, bakit niya ginawa yun? Maglalagay ng toxic yon sa group. Nung tinanggal niya, lumago.
ang gawain nila. That is decision. Amen? Kaya minsan, sa buhay natin, huwag kayong magtampo kung mayroong mga leader na nawawala sa grupo. I tell you frankly, one time, nag-pray ako, sabi ko, Lord, pwede ba bigyan mo ako ng kasama na sa ministry na sasamahan kami hanggang dulo? That's my prayer. Alam mo ang nangyari, baliktad. When I started that prayer, ang daming nawala. Mga leader po, sabi ko, ano nangyari? When every time I pray, walang sagot ng Lord. Ang ginawa ko, umiyak na ako. Sabi ko, Panginoon, ano ba nangyari ito? Sakit na ng ulo ko. Ang sagot ng Lord, di ba nanalangin ka? Na ang ilalagay ko sa iyo ay sasamahan ka hanggang sa dulo. Yes, Lord, pero bakit ito nawala? Kasi hindi sila karapat-dapat makasama mo. Hindi ko sinasabi na masama silang tao. Pero every ministry, mayroong mga tamang taong nilagay ang Diyos para lumago ang gawain. Sometimes we people na makakamali tayo ng pag-pick up kung sino ilagay sa leadership. So kung sa leadership dapat, yung lalagay, hindi ko kontra sa iyo na pagkalandakan sa labas, ikay masama. Kapag ganun po, ang mali na hindi bagay sa iyong grupo. Amen? Naku po ninyo? In my own experience, I realize na ito yung sagot ng sometimes mga sagot sa ating panalangin ay hindi umayon sa iyong gusto, kundi ang gusto ng Panginoon. Bakit? Gusto ng Lord na lumago ang gawain. Gusto niya na maraming maligtas. Kung makakasagabal ito sa inyo para gawin mo ang work of evangelism, hindi pwede. Alam mo, nung magtanto ko yung usapin na yon, sabi ko, sige Lord, mag-start akong muli. Bigyan mo lang ako ng partner na magkaroon na ako ng backbone para sa ministry na ito. Yung bang madali kong makaututang dila. Ano yung kaututang dila? Pag sinabi na kaututang dila, hindi mo inuututan yung dila, ha? Nakaututang dila, ibig sabihin siya yung mismo yung lagi mong kay direct talk. And then, one time, nagkaroon po ng opportunity. At muli pong bumabalik ako doon sa work of evangelism, which is this church were called by God to evangelize. Because for how many years, na-stuck ako doon sa kaproblema sa ginawa ng mga pastor sa akin, sa ginawa nila, sa babakla nila, sa mga friend ko na nawala, na-stuck ako doon. Pero when I realized, sabi ko, may problema. Sabi ng aking asawa, Han, mukhang nakakalimot ka na. Baka nakalimutan mo na ang role mo kung pumunta di pinauwi ka. Pinaiwan ng Lord ang trabaho mo. Dahil sa gospel. And I realized, nung makita na malamang na pangko, nagkaroon ko internalization. Yes, I was wrong. Imbis na ubusin natin yung kaproblema sa mga buwagay na ito, dapat tumayo ka. Because you are called to evangelize. To tell people that the gospel of salvation is Christ. That's the main goal of every church. Amen? Because sa doktrina dito magkakasundo. Pupunta ka doon sa kanila, may magkakasundo. Di ba? Mag-share ka na, takahin ka doon, labi na pong iba yung Pero pag salvation, pag-uusapan, lahat gustong pumasok. Bakit? Ito kasing gusto ng Lord. At napansin ko, kapag gumagawa ako ng, sabi ko, mag-walk ako ulit sa pagiging evangelist, bumuhos ang suporta ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi ito pala, pag yung calling mo hindi mo nilakaran, mahirap ulit. Sabi dito, requiring leaders to be faithful steward of their calling. Bakit steward of your calling? Kasi iba-iba po pagkatawag sa atin. Amen? Mayroon pong tinawag bilang prophet. Okay? Gordyahan mo yan. Maging faithful ka dyan sa calling na yan. Kung tinawag kang apostle, do it faithfully. Evangelist, do it faithfully. Teacher, do it faithfully. Pastor, do it faithfully. Why? Because you are the steward of that calling. Okay, brothers and sisters, to the example set forth in the scriptures,
Leaders are encouraged to pursue a life of service, reflecting the character and mission of Christ in all they do. Kaya imbis na ubusin natin yung oras sa argumento na yan, wala tayong makita dyan, gulo yan. Wala din makakatulong sa grupo ng karang peace and order. Ang magagawin natin, magkaisa tayong lahat na nandito na gawin ang Ebanghelyo. Siguro pag ganun lagi pag-usapan natin, may maliligtas. Yung sinasabi ko kanina, nung paano ni Peter, 3,000, isang preaching niya, 3,000 na ligtas. Tapos, ngayon, 3,000 na preaching, isang naligtas. Minsan daw, wala pa. I do believe na hindi po yan mangyayari sa atin kung kikilos tayo. Kapag nalugod ang Diyos sa ating mga ginagawa, hindi lang isang binibigay niya, maraming soul. Diba? Kaya, tinawag tayo ng Diyos, mga leader, sa church may leadership. Amen? Sa church may leadership. Kasi pa doon sa Book of Hebrews, sinabi doon na maging submissive kayo sa leadership ng church sa inyo, no? Sa local church. Okay? Local church muna tayo pag-usapan natin. Because yun po yung may maraming tao na kailangan kahit turuan, di ba? At tulungan. And dito tayo ngayon sa pastor. Alam mo, mahirap po turuan ng pastor, ang kapwa pastor. Di ba? Mas lalo nakakahiya, pastor ka, tinuruan ka na hindi pastor. Tatanggapin mo ba? Sabi mo, paturo-turo sa akin, wala ka nga, hindi ka nga napagtapos sa Bible school. Turo-turo ka sa akin, ako, theologian dyan eh. Theologian ako. Diba? Ang dami ko napagtapos sa tingnan mo, diploma ko, ang dami. One time, I have my own experience. Ano ko sa Qatar, di tapos ako ng Bible school. Ako expectation ko, dahil tapos ako ng Bible school, dapat ang trabaho ko sa field, dapat talaga nagna-nourish, nagpa-flourish, di ba? Pero hindi yun na nakita ko. One time, lumuluhod ako sa Panginoon. Nandun yung ginawa ko sa diploma ko, may kabili ko kahit tinuso ko ng, ano ba yung, mayroong plastic na may tunok, itusok na ako, atubang ko pre ko. Iyon ko, anong silbi yan? Doon ko, pinarealize sa akin ng Lord, that is not important. And the Lord told me, marami ang may pinagtapusan na hindi pa rin nakasunod sa gusto ko. Ang gusto ko, sumunod ka, kahit hindi ka, kahit wala yan, sumunod ka sa pinapasabi ko sa iyo. Because those time, pinapa-independent ako ni Lord eh. Bakit? Kasi gusto niya, magkaroon ako ng proper direction, gusto niya, sa iyo lang nila ako makikinig. Amen? And then, bakit? Yung Ministry of Salvation. No? Kahit mayroon pa, sabi nun, pag di ka sumunod, kung di mo sugandanan ang pangalan na ito, i-kick out mo. Ang dami pumunta doon. Mayroon pa doon taga Santa Margarita, mayroon po doon sa Tagapulan, namatay na lang yon. Lumapit talaga, pa-under ka sa akin. Sabi ko, walang pangusap ang Lord sa akin na gano'n eh. Kasi leadership ito sa salvation, ang result natin dito. Sabi ko, bakit walang gano'n? And then, one day, when I pray, ang lakas ng tinig talaga, narinig ko talaga sa aking talinga. Sabi ng Lord, you need to connect to June Arc. Sabi ko, Lord, sabi mo independent ako. And I can bear all the consequences sa pagiging independent ko. I can do it. Sabi, no, you have to do it now. Eh di wala akong nagawa. Sige, go. Eto na ngayon, may silusan. Yung aking punong inatinan, doon sa Bulacan, sila po sa nagsabi, kailangan maging river of life. Kapag hindi ka river of life, sabi ko hindi pwede. Ngayon, di nangyayari gusto nila. Nalaman nila kayo. Dito ako sa kanya. Ay, nainis sa akin. So, sabi ko, hindi maganda. Kung kalooban ng Diyos yan, maganda. Kasi ang prayer ko sa Lord, ikaw ang gumawa ng paraan. Ayokong gumawa ng paraan, ayokong makasakit ng tao. Diba? And then I think that answer of God is on the way. Diba, Noel? Hallelujah, palakpakan natin ng Diyos. Noel, ano? Simple-simple lang si Noel. Pero, he decided already. That's true, that's correct. Why? Because ang ministry po natin, kapatid, hindi po natin kaya ito mag-isa. The ministry of salvation, we need each other to help each other. Kung ano may tulong mo sa ministry,
Kapag ano itulong mo, do not think na yan ay galing sa'yo. Always think what you did, what you saw, galing sa Lord. Why? He is the true source of everything. Amen? Anong mayroon tayo ngayon? Pabigay lang ni Lord to eh. Okay? Intindihan po ba natin? Hallelujah. Hallelujah. Mag-adjust tayo mga kapatid kasi alas 2 na tayo nag-start eh. Okay lang? Okay lang siguro alas 7, alas 10. Hallelujah. Kasi mga kapatid, ako kasi yung tao na hindi ko basta-basta mag-desisyon. Kailangan ko sumunod sa tinig ng Diyos. Why? Para maging smooth ang lahat. Hindi po ako natatakot pero kung anong sinasabi ng Lord, doon po ako. Bakit dito sinasabi? Okay, tutuloy ko na to. Inumpisa na. Okay lang kayo? Nung time na hindi pa po ako nakilala na ganito ang aking faith, inimbitahan po ako papunta doon sa iba't ibang lugar. Pagpunta ko sa isang lugar, love gift. 5,000, 6,000, 10,000 ang pinakamalaki sa binigay sa akin. So nakaka-survive ako. And then, may mga kaibigan ako na talagang supportive. You know, nung mag-start po ako ng faith na ito, almost 30,000 a month ang nawala sa akin. Malaki pong epekto sa akin. Bakit? Kasi ngayon, mayroon akong college. Minsan, dinadaon pa ako ng iba. Saan kaya kumuha ng pera yan? Full time naman yan. Hindi nila alam ang Diyos ang tumutulong sa atin. So, sa nangyari na yon, malaki na wala. Kung gusto ko talaga ang pera, dapat hindi ako pumunta dito. Bakit ako nandito? Dahil gusto ko na maintindihan ng tao ang tunay na pamamaraan ng kaligtasan na pinagkaloob ni Kristo. Amen? Sa aming bahay, pag minsan nag-argumento po kami yung mag-asawa, pagtungo sa budget, sabi ko, huwag na tayo mag-usap niyan. Alam mo naman kung paano tayo pinawin ng Lord dito. Amen? Kaya sabi ko, kung gusto ko lang, sabi, mayroon kasi nakarating na balita, kami daw ay nakakatanggap ng 10,000 kada buwan, kaya daw nagsumisik kami dito. Hello? God knows. Minsan nga, wala. Tapos 10,000 pa. Diba? Sabi ko, sana mangyari na lang yung gusto ninyo. Kadideclare ninyo, mangyari na lang sana yan. Kung totoo yung sinasabi nyo, dapat hindi ko na problema ngayon sa pera. Di ba? Hindi ko na problema yon. Bakit? Alam ko, ang Diyos may solusyon. Kasi yung bali-balita kasi sa labas, minsan nakakarindi ng utak, kapatid. Nakakarindi po ng utak. At alam naman ninyong lahat, di ba kasamahan ko, wala pong ganun. Kung ano lamang pong sinasabi ng Panginoon, yun lamang po ang mangyayari. Bakit? Kasi ang ating pong gusto, magpakita tayo magandang halimbawa pagdating sa leadership. Amen? Nandito tayo sa leadership, hindi it's not about money. Okay? It is all about the calling. Hello? Kaya, a good leader, sabi pa nga, walk in humility. Siguro ginawa ng Lord, pinitulog ng Lord yun, kasi nung kumula pang panahon mga kapatid, sobra po akong mapagmalaki. Kaya minsan, may misjudge pa ako ng tao eh. Busi daw ako. Kasi parang kinus ako, parang Ruben Padilla. Hindi na alam yung heart ko. Di ba? Minsan na-judge ako niyan. Actually, bago ko umuwi ng Pilipinas, yun ang problema na inuna ko sa Lord. Sabi ko, pauwiin mo ako? Tapos yung mukha ko, tingin nila, suplado ako? Sabi ng Lord, hindi, ako na bahala sa'yo. Dating ng araw, tagigiliwan ko ng tao. Ang tagal lumang. Bakit? Leadership, kailangan ng example. Kung di pinaranasan ng Panginoon ito, ano ang ikikwento ko sa inyo about sa leadership? Noong panahon na yun, bakit yun ito ko ito? This will be personal experience. Mayroon pong gulo ang mga pastor. Sabi sa akin, Pastor, bakit mo yung sinasaway? Nang bababae yun, pastor pa naman. Sabi nga nag-self-discipline naman. Hindi nga ba? Tawag. Kausap. Ay, nako. Siguro kung nagtrabaho na ako ngayon, walang problema. Kaya, always remember, bago magtapos, 5 minutes.
na ang leadership, kailangan magandang halimbawa. Si Lord, di ba, ang Panginoon natin ay God's, Lord of Peace. Prince of Peace nga, tawag sa Kanya, di ba? Ayaw niya ng kaguluhan. Anong man time, si Christ po ay nandun sa isang sitwasyon na nandun siya, nakikisalo siya sa mga makasalanan. Ano sabi sa kanya ng mga tao? Kung propeta ang tao ito, dapat alam nila na yung mga tao ito makasalanan. Alam mo naman, mayroong discerning spirit si Christ. Sabi niya, pinadala ba ang doktor sa walang sakit o sa may sakit? Sabi niya, sa may sakit. Okay? So, ibig sabihin, dapat ganun po tayo mga kapatid. Pagdating sa leadership, dapat siguraduhin natin na magkaroon ng order sa loob ng samahan. Amen? Hallelujah! Naintindihan po ba? Gusto ko na nila Susana? Huwag na. Huwag naman. Pero lang. Kasi importante po yun na maintindihan natin. Ano bang role ng religious salvation? Sabi ko na, very vital, very critical. Dapat natin maintindihan yan. Amen? Kaya kayo mga nandito po, na mayroon po kayong leader, yung pastor po ninyo sa church. Kung pwede po, makinig din po kayo sa kanya. Huwag niyo pong pairalin yung sinabi sa inyo. Sinabi sa akin ng Lord ito na lumabas dyan. Mag-ingat po kayo sa ganon. Sa loob po ng simbahan, ang kinakausap po ng Diyos pagtindang po sa leadership ay ang pastor. Hindi po pwedeng kausapin unless o kaya ang member doon na bagong salta lang. Tandaan po ninyo yan, ha? Ang kinakausap ng Panginoon ay ang leader. Siya yung may dala ng vision sa loob ng church when it comes to salvation and every other thing. Hindi po niya binigay doon sa bagong member ng church. Kaya dapat sa loob ng church, kung anong vision ng isang pastor na binigay ng Diyos, dapat susuportahan mo yung vision na yun. Hindi pwede na magkaroon ka pa ng ibang vision. Delikado po yun. Kasi paano pang maligtas ang dulo-gulo na ninyo? Hello. Kaya mga kapatid, I hope na nakatulong po ito sa inyo.